Aliens sa buwan? At UFO sa Alaska? Ano ang koneksyon ng dalawang ito na parehong nasaksihan ng isang magaling na psychic? Sadyang napakagaling niya na ang hindi nakita ng mga telescopes at pati ng mga unang bumisitang spacecraft sa planetang Jupiter ay nakita niya. Ako si Madam Info. Tara, tunghayan natin ang isa na namang pambihirang eksplorasyon sa kalawakan gamit ang kapangyarihan ng isip. Ang bida sa video na ito ay nagngangalang Ingo Swann. Ang mga pangyayaring ilalahad ko dito ay hango sa isinulat niyang aklat na pinamagatang Penetration, The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy. Pamilyar na siguro kayo sa Project Stargate dahil sa nakraang video natin. Ito yung sikretong programa ng gobyerno ng US noong panahon ng Cold War. Kilala na rin ninyo si Joseph McMoneagle, ang superstar ng mga remote viewers na nakita ang mga naghihingalong aliens sa matandang nakaraan ng Mars. Si Ingo Swann ang isa sa bumuo ng pundasyon ng Project Stargate at siya rin ang nagturo, nagsanay at nagpalawig ng kakayahan ni Joseph McMoneagle at ng iba pang mga remote viewers. Para sa mga hindi pa nakapanood ng nakaraang video, ang remote viewer ay isang taong may kakayahang makita ang isang bagay, lugar o pangyayaring nasa malayong distansya mula sa kinatatayuan niya nang hindi gumagamit ng alinman sa kanyang 5 pangunahing senses, ang paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa at pandama. Ginamit ng Project Stargate ang mga remote viewers upang mag-espiya sa mga kalabang bansa ng US. Sa pamamagitan nito, pwedeng makita ng remote viewer ang loob ng isang building sa Russia kahit siya ay nasa US. Sa gayon, maaari nilang malaman ang mga sikretong plano ng kalaban nang hindi sila nakikita. Pero nang nagsisimula pa lang ang programa at dinedevelop pa ni Ingo Swann ang proseso, puros eksperimento lang ang ginagawa nila. Paulit-ulit, kailangang masubukan at masiguradong gagana ang kanilang technique. Dahil sa araw-araw na pare-parehong gawain, dumating sa puntong naghanap si Ingo Swann ng mas challenging at mas exciting na eksperimento. Ang mga karaniwan nilang eksperimento ay madaling makumpirma. Halimbawa, kapag sinabi ng remote viewer na may nakatagong submarine sa loob ng building, kayang i-check ng CIA kung totoo nga ito. Pero paano kung ang target ng remote viewing ay ibang planeta? Posible pa ba itong makumpirma? 1973 noon, nagkataong ang Pioneer 10 spacecraft ng NASA ay papunta na sa planetang Jupiter upang obserbahan at pag-aralan ito ng malapitan. Nang Pebrero ng taong iyon, ang Pioneer 10 ang naging pinakaunang spacecraft na nakatawid at nakalabas sa asteroid belt. Inaasahang ito rin ang pinakaunang spacecraft na makakarating at makakapag-flyby sa Jupiter. Tinatansya noon ng NASA na makakalapit ito sa Jupiter ng mga Setyembre hanggang Disyembre ng taon ding iyon. Ang plano ni Ingo Swann, makapagsagawa ng remote viewing ng Jupiter bago pa makarating doon ang Pioneer 10. Ang layunin niya ay upang maikumpara at makumpirma ang mga obserbasyon ng remote viewer sa magiging resulta ng obserbasyon ng Pioneer 10. Kung magtutugma ang obserbasyon ng remote viewer at ng Pioneer 10, isang malaking tagumpay ito sa larangan ng remote viewing at sa Project Stargate at ang reputasyon ng mga tunay na psychics na tulad ni Ingo Swann ay mae-establisa. Pero bukod sa pagkakatugma ng obserbasyon, importante ring may mga makita ang remote viewer na hindi pa kailanman natuklasan tungkol sa Jupiter upang maituring na tagumpay nga ang eksperimento. April 27, 1973, hindi isa kundi 2 ang remote viewers na nasa magkahiwalay na lokasyon ang parehong magtutungo sa Jupiter gamit ang kanilang isip. Si Ingo Swann ay nasa laboratorio sa Stanford Research Institute sa California at si Harold Sherman, isang kilalang psychic researcher, ay nasa kanyang tahanan sa Arkansas. Dahil nasa magkaiba silang time zone, nagsimula si Ingo Swann ng 6 o'clock p.m. Pacific Standard Time at si Harold Sherman 8 o'clock p.m. Central Standard Time, kaya't sabay nilang isinagawa ang remote viewing. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos ang eksperimento at tinawagan ni Ingo Swann si Harold Sherman para ikumpara ang kanilang mga obserbasyon. Karamihan ng mga nakita nila ay may pagkakapareho na mababasa natin sa dokumentong ito na nakarecord sa mga files ng Central Intelligence Agency o CIA. Ang nakakamangha dito ay nakumpirma hindi lang ng Pioneer
10 ang mga obserbasyon ni Ingo Swann, kundi pati na mga sumunod na spacecraft na nakalapit rin sa Jupiter. Ang Pioneer 11 noong 1974, ang Voyager 1 at Voyager 2 noong 1979 at ng Galileo spacecraft na nakarating sa Jupiter noong 1995 at sadyang pinabagsak sa atmosphere ng Jupiter noong September 21, 2003. Sa obserbasyon ni Ingo Swann sa Jupiter, sinabi niyang ito ay may napakalawak na hydrogen mantle. Check. Nakita niya ang mga umiikot na bagyo at mga buhawi. Check. Bagamat 17th century pa lang ay namataan na ang napakasikat na Great Red Spot ng Jupiter. Nabanggit niya ang makulay na layer ng ulap. Check. Nakita niya rin ang tubig at ice crystals sa atmosphere. Check. As of 1975, 6 na sa 13 obserbasyon ni Ingo Swann ang nakumpirma ng Pioneer 10 at Pioneer 11. Ang iba ay makukumpirma ng ibang mas nahuling spacecraft. Pero may isang nakita si Ingo Swann na talagang hindi pinaniwalaan ng mga scientists ng panahong iyon. Sinabi niyang mayroong rings ang Jupiter gaya ng rings ng Saturn. Hindi ito nakita ng Pioneer 10 at ng Pioneer 11. Hindi rin ito makita ng kahit na anong telescope sa Earth. Pero nang nakarating ang Voyager 1 sa Jupiter noong 1979, nadiskubre nitong mayroon ngang rings ang Jupiter. Mahirap itong makita dahil bukod sa maninipis ito at malabo, gawa ito sa alikabok, hindi gaya ng mga rings ng Saturn na binubuo ng mga kristal na tubig at yelo na nagre-reflect ng liwanag. Kinumpirma ng Voyager 2 ang discovery na ito at ang Galileo spacecraft ang nakadiskubre kung paano ito nabuo. Ayon sa datos ng Galileo, ang mga alikabok na bumubuo ng rings ay galing sa mga material na tumalsik mula sa mga buwang malapit sa Jupiter nang tinamaan ang mga ito ng mga piraso ng asteroids. Ang pinakabago at makapangyarihang James Webb Space Telescope ay nakuhanan ang mailap na rings na hindi nakita ng mas naunang Hubble Space Telescope. Marami ang nakaalam tungkol sa tagumpay ng team ni Ingo Swann sa Jupiter. Hindi magtatagal, malalaman ni Ingo Swann na may isang sikretong grupo palang interesado sa kanyang abilidad para sa isang misteryosong misyon. February 1975. Nakatanggap ng tawag sa telepono si Ingo mula sa isang opisyal na may mataas na posisyon sa gobyerno. Tinuturing niyang kaibigan ang opisyal na ito at mataas ang paggalang at respeto niya dito. Ang mga susunod na matutunghayan ninyo ay pagsasadula lamang. Ang orihinal na aklat ni Ingo Swann ay nakasulat sa Ingles pero isinalin ko ang mga dialogo sa Tagalog para sa video na ito. Ingo, tatawagan ka ni Mr. Axelrod. Sana ay subukan mong gawin ang anumang ipagagawa niya at huwag kang magtatanong ng kahit ano. Sino si Mr. Axelrod? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil hindi ko rin alam. Pero importante ito, napaka-importante. Kailangang sumang-ayon ka sa ipagagawa niya. Wala na akong pwedeng sabihin, kaya pakiusap, huwag kang magtatanong. Gawin mo lang kung ano ang gusto niya at gawin mo man o hindi na natin uli pag-uusapan ang tungkol dito. Bilang magkaibigan, nakikiusap ako. Huwag mong tutukuyin kahit kailan ang tungkol sa pag-uusap natin ito. Mga isang buwan makalipas ang tawag ng mataas na opisyal, tumawag si Mr. Axelrod ng 3:00 ng madaling araw. Hello, Mr. Ingo Swann? Ito si Mr. Axelrod. Sorry, sino? Hindi ba't nabanggit na sa'yo ni Mr. Natatawag ako? Oo, naalala ko na. Pasensya na. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Maaari ka bang pumunta sa Washington mamayang kanghaling tapat? Alam kong medyo madalian ang pag-abiso, pero salamat kung makakapunta ka. Babayaran namin ang iyong oras at lahat ng gastusin. Itatanong sana ni Ingo kung bakit kailangan niyang pumunta sa Washington ng tanghaling tapat, pero naalala niya ang sinabi ng kaibigan na huwag magtanong. Sige, mag-aeroplano na ako. Mabuti, kaya lang ay hindi ka namin masusundo sa airport. Pamilyar ka ba sa Museum of Natural History sa Smithsonian? Oo, alam ko yun. Mabuti, pagdating mo, tumayo ka malapit sa elepante sa gitnang rotonda ng tanghaling tapat. May kukontak sa'yo. Gawin mo lang kung ano ang ipagagawa sa'yo ng kontak. Ang patakaran ko lang
ay wala kang pwedeng pagsabihan kung saan ka pupunta. Kung hindi mo yan magagawa, sabihin mo na ngayon at kakalimutan nating nag-usap tayo. Hello? Hello? Okay ba yun sa'yo? Oo, sige. Paano ko makikilala kung sino ang kukontak sa akin? Huwag kang mag-alala. Alam namin kung sino ka. Nasa tahanan niya sa New York City si Ingo Swan. Pumunta siya sa LaGuardia Airport upang sumakay sa air shuttle papuntang Washington na mga 50 minutes ang biyahe. Pagdating sa museo, hindi niya maiwasang makadama ng nerbiyos. Sa takdang oras, tumayo siya sa harapan ng higanteng elepante. Sa likod niya ay may narinig siyang boses. Mr. Swan? May iniabot ang kontak na isang card kay Ingo. Sabi dito, huwag kang magsasalita o magtatanong para ito sa kaligtasan namin at gayon din sa iyo. Tinignan ni Ingo ang nag-abot sa kanya ng card. Mukhang bata pa ito at gwapo, matangkad, parang fashion model at mukhang seryoso. Kinamayan siya nito at tumingin sa isa pang lalaking kamukhang kamukha niya. Para silang kambal. Kinamayan rin siya nito. Sumunod siya sa nauunang kambal na tawagin nating kambal 1 at nasa likod naman niya si kambal 2. Lumabas sila sa museo at sumakay sa isang kotse. Ang nagmamaneho ay isang babae. Sa likod siya pinaupo at pinagitnaan siya ng kambal. Naglabas na naman ang isa sa kambal ng card na sinasabing huwag kang magsasalita. Huwag mo sana itong personalin pero kailangan ka naming kapkapan para i-check kung mayroon kang armas o mikropono. Ang susunod na card ay nagsasabing ikaw ay dadalhin sa helicopter pero bago tayo sumakay, tatakluban namin ang iyong ulo ng hood at tatanggalin lamang ito pagdating natin sa destinasyon. Mga kalahating oras silang nakasakay sa helicopter. Sa puntong ito ay takot na ang nararamdaman ni Ingo. Pagka-landing ay inalalayan siya upang lumakad dahil nakasuklob pa rin sa kanya ang hood. Pumasok sila sa isang pinto at madali rin itong sumara. Naramdaman niyang bumababa sila kaya alam niyang ito ay isang elevator. Matagal bago bumukas ang pinto kaya mukhang malalim na underground ang pinuntahan nila. Bumukas ang pinto, lumakad sila at sa wakas ay pinaupo siya. Mr. Swan, tatanggalin ko na ngayon ang hood mo. Salamat sa pagpunta at pagpasensyahan mo na ang aming mga patakaran. Nakita ni Ingo na naroon siya sa isang silid na medyo madilim. Wala na ang kambal. Ako si Axelrod, pero alam mo na rin siguro na hindi yan ang tunay kong pangalan. Hindi ko pwedeng sagutin ang kahit anong katanungan kung nasaan ka o kung anong grupo kami. Pero kung tungkol sa ating misyon ay sasagutin ko. Ano nga ba ang misyon? Bago ang lahat, may ilang bagay muna tayong dapat pinalin. Una, babayaran namin ang iyong mga gastusin at makakapanggap ka ng tatawagin nating honorarium. Brave na ba ang $1,000 kada araw? Ibibigay namin sa ito bago ako umalis dito. Sa isip-isip ni Ingo, wow, $1,000 kada araw? Aminado siya sa sarili niyang kailangan niya ito. Malaki na ito nung panahong iyon. Sa ngayon, katumbas na ito ng mga $6,000. Ikalawa, hihilingin naming hindi mo kailanman isisiwalat ang kahit anong detalye tungkol dito sa loob ng 10 taon. Bakit 10? Dahil pagkalipas ng 10 taon, tapos na at naglaho na ang misyon. Kung hindi ka sumasang-ayon, maghahapunan lang tayo. Mag-uusap tungkol sa remote viewing at ibabalikan na namin sa New York mamayang gabi. Sa tingin ko alam mo na ring tatanggapin ko ito dahil kung hindi, ay wala sana ngayon ako dito. Tama ba? Mabuti kung ganun. Mayroon lang kaming ilang alituntunin. Sa silid na ito tayo magtatrabaho. May karugtong itong silid na mayroong komportableng tulugan. Ang makikita mo lang ay ako at ang dalawang nagdala sa iyo rito. Sila ang lagi mong kasama kapag wala ako. Sa gabi, isa ang narito sa kwarto at ang isa ay nakaistasyon sa labas ng pintuan. Hindi nila alam kung bakit ka narito at hindi na nila kailangang malaman. Tara, tawagin mo meron akong Axel. At pwede bang tawagin mo lang kang Ingo? Pagkatapos nito ay naging mahaba ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa remote viewing. Sa bandang huli ay tinanong ni Ingo kung ano na nga ba ang gusto nilang ipagawa sa kanya. Dito niya nalaman na ang magiging trabaho pala niya ay ang mag-remote viewing sa buwan, sa kabilang panig ng buwan o tinatawag na far side of the moon, yung panig na hindi nakaharap sa Earth. Hindi gaanong nakatulog si Ingo ng gabing iyon. Bukod sa ninenervyos siya dahil hindi niya alam kung saang ilalim ng lupa siya naroon, medyo matigas din ang kama. Iniisip rin niya
kung bakit ang buwan ang gustong ipa-remote viewing ni Axelrod. Baka kaya naghahanap sila ng magandang lugar kung saan magtatayo ng moon base. O baka may nawawala silang sikretong spacecraft sa buwan at gusto nila itong ipahanap sa kanya. Maaga ng kinabukasan, nakahanda na ang listahan ng mga coordinates na gustong papuntahan ni Axelrod kay Ingo. Ang mga coordinates ay pares ng mga numero na tumutukoy sa lokasyon sa buwan, gaya ng mga coordinates sa mapa sa Earth. Halimbawa, ang coordinates sa pinaglandingan ng Apollo 11 sa Sea of Tranquility sa buwan ay 23 degrees east at 1 degree north. Sinimulan na nila ang remote viewing. Sa unang coordinate ay may nakita siyang mga craters, bangin, maputing buhangin, mga bagay na inaasahan niyang mayroon sa buwan. Sa susunod na coordinate, hindi makapaniwala si Ingo sa nakita niya. Akala niya ay aksidente siyang bumalik sa Earth, kaya humingi muna siya ng coffee break. Sinubukan uli nila ang ikalawang coordinate. Narito ako sa lugar na parang mababa. Sa ilalim ng isang crater, may parang berdeng hamog o parang ilaw. Saan kaya ito nanggagaling? Ano pa? Sa tingin ko hindi mo ito magugustuhan. Totoong mga ilaw ang nakikita ko. Berdeng ilaw. Dalawang hanay ng mga ilaw. Parang mga ilaw sa football arena. Sa itaas ng parang pore. Axel, wala yata ako sa buwan. Pasensya na. Parang sa Earth ang nasasagap ko. Sigurado kang mga ilaw ang nakita mo? Oo. Pero sa buwan na ba ito? Nagtayo na ba ng mga base ang mga Russians? Sige nga at ibigay mo uli ang mga coordinates sa akin. Ikatlong tangkana ni Ingo sa coordinate na ito. Mas malinaw ko na may yung nakikita ang isa sa mga pore. Gaano kataas ang pore? Mataas. Mga 100 feet. Pero teka, may nakita pa akong isang malaking tore. Kasing taas ng Secretariat Building sa United Nations. Mga 39 floors yun. Ano ito, Axel? Ang laki nito. Kaya ba ng NASA o ng Soviet Space Program na magdala ng ganito kalaki sa buwan? Hindi sa atin to, no? Hindi ito gawa ng Earth. Nakakagulat, hindi ba? Tingin ko kailangan mo munang magpahinga. Hindi maubos maisip ni Ingo ang nakita at mukhang alam na ito ni Axel, kaya siguro siya kinuha ay upang kumpirmahin ang mga hinala nila sa pamamagitan ng remote viewing. May aliens sa buwan? Hindi tayo nag-iisa? Bakit niyo pa ako kinailangan, Axel? Kung ganun nga ang mangyayari sa buwan, bakit hindi na lang kayo magpadala ng mission doon? Pwera na lang kung sinabihan nila kayong lumayo. Hanggat maaari ay ayaw magbigay ng impormasyon ni Axelrod, pero nakuha ni Ingo na natatakot ang grupo ni Axelrod na gumagamit na ng mga psychics ang mga Russians at baka maunahan sila ng mga itong makakuha ng impormasyon tungkol sa mga aliens sa buwan. Kinabukasan, nagbigay uli ng mga coordinates si Axelrod para bumalik si Ingo sa buwan sa pamamagitan ng remote viewing. Sa ilang mga lokasyon ay walang masyadong kakaiba, pero sa iba naguluhan si Ingo dahil hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Mayroong mga tore, mga makina, mga ilaw na iba't ibang kulay, mga kakaibang itsura ng mga building at mga tulay. Maraming mga dome na iba't ibang laki. May mga parang traktoran na panik-panaog sa mga burol. May mga binubutas na crater at lupa na tila may nagmimina. Mayroong parang mga bahay o estrukturang malamang ay may mga nakatira. Hindi ko na makita kung sino. Sandali, mayroon niyang mga tao. Abala sila sa pagtutrabaho. Mukha silang tao. Kamukha nila tayo. Pero puro sila lalaki. Alam kong lalaki sila dahil wala silang damit. Naghuhukay sila sa gilid ng burol o sa bangin. Teka, parang nag-uusap sila. Ipinuturo nila ako. Parang gusto kong tumakbo. Nakita nila ako, Axel. Paano nila ako nakikita? Mga psychic rin ba sila? Dali, umalis ka na dyan. Ngayon na. Alam mo nang may kakayan rin sila sa isip ng gaya ng sa akin, ano? Mabuti pa tapusin na natin ang trabaho natin dito. Malaki ang pasasalamat namin sa'yo. Maghahapunan lang tayo at ibabalikan na namin sa New York. Gusto ko lang ipaalala ang napag-usapan natin. 10 taong hindi mo ito pwedeng isiwalat kahit kanino. Sige, paumanhin. Hindi na ako magtatanong. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong magsalita. Dahil wala rin namang maniniwala sa akin. Kung paano dinala si Ingo sa sikretong underground headquarters, ganoon din siya ibinalik sa New York. Ang hood na itinakip sa muka, ang helicopter, ang kotse, at ang kambal. Biglang naisip ni Ingo, ang kambal? Galing kaya sila sa buwan? Hindi sila tulad ng karaniwang tao. Para silang robot at halos sabay lagi ang mga kilos. Hindi kaya sila alien?
2 taon makalipas maghiwalay si Ingo Swann at si Axelrod, nakatanggap ng mensahe si Ingo na asahan niyang kokontakin siya. July 1977, ilang araw pagkatanggap ni Ingo ng mensahe, nakita niya si Axelrod sa Stanford Research Institute habang nanananghalian siya kasama ng mga katrabaho. Hindi nagpahalata si Axelrod pero nakuha ni Ingo na gusto nitong sumunod siya upang makapag-usap sila. Lumakad papuntang men's room si Axelrod. Nang nakapasok na sila pareho ay ikinandado ni Axelrod ang pintuan at agad itong bumulong kay Ingo. Maari ka bang sumama sa akin ngayon? Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Tumango ka lang o umiling. Tumango si Ingo. May kotse sa paradahan sa labas ng lobby. Hihintayin kita doon. Mag-imbento ka na lang ang sasabihin mo sa mga kaibigan mo dahil mga 4 na araw kang mawawala. Nagdahilan na lang si Ingo sa mga kaibigan at dali-daling umalis. Paglabas niya, naroon ang sasakyang sinabi ni Axelrod at siya mismo ang nagmamaneho. Tumuloy sila sa airport at doon ay inaantay na sila ng isang private jet. Sinalubong sila ni Kambal 1. Pagsakay nilang tatlo, ang piloto pala ay si Kambal 2. Mga 2 oras sila nasa ere. Paglapag ng jet ay madilim na. May van naman na naghihintay sa kanila. Mga 2 oras uli ang biyahe. Walang nagsasalita. Sa wakas ay pumarada ang van sa likod ng mga pine trees at nagsalita si Axelrod. Maglalakad pa tayo ng mga 40 minuto. Napakahalagang maging tahimik tayo. Gawin mo lang ang ginagawa namin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kahit anong ingay. At walang magsasalita. Huwag kang magsisindi ng sigarilyo. Sobrang dilim sa nilalakaran nila. Naka-night vision goggles ang Kambal at si Axelrod at madalas ay kailangan alalayan ng isa sa Kambal si Ingo para hindi siya madapa. Narito na tayo. Sa harap natin ay may maliit na lawa. Maya-maya kung suswertehan tayo ay may makikita ka sa bandaron. Ano ba ang dapat kong gawin? Magmasid ka lang. Mag-uusap tayo mamaya. Ang importante ay tahimik ka. Huwag kang kagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Nakaka-detect sila ng init, ingay at galaw. At sisimula na. Hindi pwedeng magsalita si Ingo pero ganito niya inilahad ang pangyayari. Sa una ay wala ako makita kundi fog na namumuo sa direksyon ng lawa. Pero mga 5 minuto pa ay nag-iba ang kulay ng fog. Naging matingkad na asul. Tapos ay naging purple. Maya-maya ay lumitaw ang iba't ibang kulay ng ilaw galing sa fog na parang mga kidlat. At ayun, sa ibabaw ng lawa, palaki ng palaki. Quarteng triangle. UFO? UFO na quarteng triangle? At patuloy pa itong lumalaki. Ano yun? Parang malakas na hangin. Napakalakas. Kaya may mga sanga ng pine trees na nahulog sa amin. May mga pulang laser na parang bumabaril mula sa UFO. Natamaan ng mga pine trees. Sinabi ni Axelrod na nasasagap ng laser ang init ng anumang buhay na hayop. Pwede rin nila kaming tamaan. Ang UFO lalong lumaki. Mga 90 feet na ang lapad nito. Patuloy na bumabaril ang laser. Nakita na raw kami, sabi ng Kambal. Halos buhatin ako sa magkabilang braso at kalad ka rin ang Kambal habang tumatakbo kami palayo. Nang lumingon ako upang tignan sa huling pagkakataon ang UFO. Nakita ko ang tubig sa lawa umaangat na parang hinihigop ng makina sa UFO para itong waterfall na pabaliktad. Patuloy kaming lumayo hanggang sa sinabi ng isa sa Kambal. Naligtas na kami. Habang naglalakad kami papunta sa van, nagtanong si Axelrod. Ano sa tingin mo ang nangyari? Isa itong drone na walang nagmamaneho pero may nagkokontrol sa malayo. Anong ginagawa nandito? Kumukuha sila ng tubig. Mayroong nangangailangan ng tubig sa ibang lugar. At sa Earth nila kinukuha ang supply. Kailangan ng tubig sa buwan. Maya-maya pa'y narating na nila ang van na nakaparada pa rin. Bumiyahe sila pabalik sa airport. Bago sumakay sa jet, napansin ni Ingo ang isang eroplanong may nakatatak na Alaska. Ngayon ay alam na niya kung nasaan sila. Paglapag ng jet sa San Jose Airport sa California, iyon na ang huling pagkikita ni Ingo Swann at ni Mr. Axelrod. 1977 ito nangyari. 1998 na nang isinulat niya ang librong Penetration. Lagpas na ang 10 taong napag-usapan nilang hindi pwedeng isiwalat ni Ingo ang mga nasaksihan niya. Wala na sanang plano si Ingo na ilahad pa ito, pero dumating ang punto na unti-unti na siyang nagkakaproblema sa memorya. Kaya bago pa ito lumala,
ay pinilit niyang alalahanin ng lahat at isulat sa libro. Ngayon, gaano nga ba katotoo ang isinulat niya? Kilala si Ingo Swann na maingat sa kanyang reputasyon. Ayaw na ayaw niyang mag-remote viewing sa isang lugar kung hindi rin lang ito makukumpirma. Alam na mga kasamahan niya sa trabaho na hindi siya sinungaling at hindi siya magsasalita kung hindi totoo. Wala ring question sa galing niya sa remote viewing. Ang tanong ay kung tama ba ang nakita niya ng panahong iyon o humalo lang ito sa kanyang imahinasyon. Ang Chang'e 4 lander at Yutu-2 rover ng China na nakapag-landing sa far side of the moon noong 2019, sana ang makakasagot kung totoo ang mga nakita ni Ingo Swann sa parehong lugar. Hanggang ngayon ay naroon pa sa buwan at gumagana pa ang mga spacecraft na ito. Pero wala pang inire-report ng mga kakaibang kaganapan na gaya ng mga nakita ni Ingo Swann. Posible rin namang ang mga camera ng Chang'e 4 at Yutu-2 rover ay wala pa sa tamang posisyon o anggulo upang makita ang mga nakita ni Ingo Swann. Nasa atin pa rin kung ano ang gusto nating paniwalaan. Ang importante ay patuloy tayong nag-aaral, nagsasaliksik at nananatiling mulat at bukas sa kaalaman at mga posibilidad ng buhay. Ang kwento ni Ingo Swann ay isang nakamamanghang posibilidad na mahirap pang patunayan sa ngayon. Pero pasasaan ba't lilitaw rin ang katotohanan siya namang inaasam nating lahat. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon, lalo na sa iyo na nakarating hanggang sa bahaging ito ng video. Kung nag-enjoy ka o may natutunan ka, isang malaking tulong para sa channel ang iyong pag-like, pag-comment, pag-share at pag-subscribe na rin. Espesyal kong pinasasalamatan sina Julie Wisconsin, Travel with Christian, Danny Gabihan, Philip Ronquillo, Ronald Rabanes, David Giant, Leonora Guerra PH, Jeff Dandelion, Kevin Garcia, Roland Ian King, and Black Whites. The best talaga kayo, Infomates. Maaari nyo ring suportahan ang channel nito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung nakita ni Ingo Swann ang planetang Jupiter at ang buwan, narito naman ang nakita ni Joseph McMoneagle sa planetang Mars sa taong 1 million BC.